Sabay-sabay silang kumain ng dinner. Pinag-iisipan ni Santinong sasabihin niya. Nakatulala siya habang ngumunguya. Bumalik na lang siya sa wisyo nang mapansin niyang may kumakaway na kamay sa harap niya. Kinurap-kurap niyang mga mata niya sa kanya tinignan ng asawa niya. Kanina ka pa tulala, may iniisip ka ba? Tanong nito. Napatikim naman si Santino sa kanya tinignan ng ate niya na tahimik lang namang kumakain. Ilang araw ko na kasing pinag-iisipan kung ilalayo na muna kita dito, wika niya. Napatingin na sa kanila si Paloma, maging si Elsa. Natahimik naman si Lian. Love, iniisip ko lang ang kaligtasan mo at ng mga magiging anak natin. Masyado pang magulo, kaya pinag-iisipan ko kung mas mabuting magstay na muna kayo sa ibang bansa. Saad niya, kinakabahan na baka magalit sa kanyang asawa niya. Tipid namang ngumiti si Lian. Saan mo ba kami balak itago? Tanong niya naman. Nawala naman ang kaba sa dibdib ni Santino dahil sa lambig ng boses ni Lian. Sa Switzerland sana. Hanggat hindi pa namin nahanap ang mastermind doon na muna sana kayo mag-stay ni Lola Elsa. Kasama niyo rin si Ate Paloma. Aniya, ayaw din naman sana ni Lian na magkahiwalay sila ng asawa niya lalo na't malapit na siyang manganak. Paano ka naman? Paano kung ikaw ang habulin nila? Nag-aalalang wika ni Lian. Hinawakan ni Santino magkabilang kamay ni Lian. Pag mo kong alalahanin, bibisitahin ko kayo kapag may oras ako. Sisiguraduhin ko na munang ligtas na sa inyong Pilipinas bago kayo ibalik dito. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Ipagkatiwala mo na lang sa mga otoridad ang kaso at paghahanap sa kanila. Paano kung ikaw naman ang gantihan nila? Punong-puno ng pag-aalalang tinig ni Lian. Hindi niya kayang iwan ng mag-isang asawa niya. Lian, listen please. Kung iasa lang natin sa mga pulis ang kaso, baka abutin ng maraming taon bago nila mahanap ang salarin. Alam kong nag-aalala ka lang para kay Santino pero isipin mo ngayon ay ang magiging anak ninyo. Lalo niya't 2 buwan pa lang ay isisilang mo na sila. Sabat ni Paloma. Hindi naman nangingialam si Elsa sa desisyon ng pamilya ng apo niya. How can you run when something happens again? Tanong pa ni Paloma. Napatango naman si Lian. Naintindihan niyang gustong mangyari ng asawa at ng hipag niya. Kailan mo ba kami balak ilipat? Tanong na ni Lian. Sa susunod na linggo, ipapahanda ko pang bahay na pansamantalan yung titirhan. Sagot ni Santino na ikinatango ni Lian. Humarap na si Lian sa kinakain niya saka siya muling kumain pero tila ba hindi niya malasahan ang pagkain niya. Nasanay siyang palaging kasamang asawa niya tapos kailangan niyang maghiwalay ngayon nang dahil lang sa mga taong ganit sa pera. Nang matapos silang kumain ay naupo na muna si Lian sa sofa. Nakatulala siyang nakatingin sa malaking TV. Nanunood siya pero wala naman doon ang atensyon niya. Nakalimutan mong inumin ng mga vitamins mo. Agaw atensyon saad ng lola niya. Tinignan ni Lian ang binaba ng lola niya sa ibabaw ng lamesa. Nasa maliit na platito naman ang mga vitamins ni Lian at isang baso ng tubig. Ayos ka lang ba, apo? Tanong pa ni Elsa saka to naupo sa tabi ni Lian. Ayos lang po ako, lola. Tanging sagot niya pero alam ni Elsa na may iba pang iniisip ang apo niya. Iniisip mo bang paglipat natin ng Switzerland? Naintindihan kung gustong mangyari ng asawa at ng hipag mo. Kaligtasan mo lang na magiging anak ninyong iniisip nila. At sana maintindihan mo rin yun. Naintindihan ko naman po yun, lola. Nag-aalala lang po ako para kay Santino. Paano kung may mangyari sa kanya habang wala ako? Sagot niya. Hinaplos ni Elsa ang buhok ng apo niya saka siya bahagyang gumiti. Magtiwala ka sa kanya. Alam kong hindi kanya pababayaan ang sarili niya dahil naghihintay ka. Tama naman silang sarili mo na munang alalahanin mo. Pagsang-ayon naman ni Elsa sa desisyon ng magkapatid, wala namang magagawa si Lian kundi ang sumunod. Ang gusto pa naman niya ay nakakatabi niya sa gabi ang asawa niya. Lumipas ang mga araw, naredy na ni Santinong lahat para sa paglipat ni na Lian. Ginayak na rin ni Lian ang mga gamit nila na dadalhin nila sa Switzerland. Nagsama lang sila ng konting gamit ng kambal kung sakaling abutan ng panganganak si Lian sa ibang bansa. Nang makita ni Lian si Justin ay nilapitan niya ito. Justin, usal niya. Hinarap naman siya ni Justin. Hey, do you need something? Tanong nito. Mag-isa ka lang ba sa kondo mo? Wala bang naghihintay sa'yo doon ng pamilya mo o girlfriend mo? Diretsong tanong ni Lian. Wala naman, bakit mo na itanong? Mag-isa lang kasi si Santino sa bahay na may iwan kasamang mga katulong. Pero gusto ko sanang may makasama siya doon. Pwede bang magstay ka na muna sa bahay habang wala kami? Para kampante lang ako na may makakasamang asawa ko. Pakiusap niya. Naintindihan ko. Don't worry. Sasamahan kong asawa mo. Sagot naman ni Justin na ikinangiti ni Lian. Umalis naman kaagad si Justin habang si Lian ay nagtungo sa office ni Paloma.
Nang matapos ni Justin ang ginagawa niya, nagtungo siya sa office ni Santino. Pansin niya namang wala si Lian. Where is Lian? Kuryoso niyang tanong dahil madalas na nasa loob lang ng office ni Santino si Lian. Nasa office ni Ate Paloma. Sagot naman ni Santino. Siya nga pala, nakiusap siyang kung pwedeng samahan kita sa bahay niyo. Wala namang problema sa akin yun. Pero pinapaalam ko lang sa'yo para aware ka sa sinabi ng asawa mo sa akin. Saad ni Justin na ikinatigil ni Santino sa ginagawa niya. Bahagya siyang ngumiti. They really love each other. Kung yun ang hiniling sa'yo ng asawa ko, sundin mo. Hindi ako nag-utos sa'yo kung hindi siya. Sagot naman ni Santino ikinatango ni Justin. Okay na bang lahat para sa pagpunta nila ng Switzerland? Nagpapunta ka na ba ng mga tao doon para salubungin sila at makakasama sa loob ng bahay? Tanong ni Santino. Gusto niyang manigurado. Oo, okay ng lahat. Ready na yung bahay. Yung mga sasakyan na pwede nilang gamitin doon. May susunod na rin sa kanila sa airport. Private jet ang sasakyan nila kaya hindi nila kailangan maghintay sa airport. Okay na yung magiging piloto at stewardess nila. Everything is settled. Dumating ng araw na kailangan na munang umalis ni Nalian. Nilalagay ng mga katulong nilang mga bagahe nila sa van na pagsasakyan nila. Nasa sala naman silang mag-asawa. Mahigpit na nakayakap si Santino kay Lian at ganun din si Lian. Ayaw sana nilang maghiwalay pero kailangan. Bahagyang kumala sa pagkakayakap, si Santino sa kanya tinitigan ng mga mata ng asawa niya. Hinaplos niyang buhok ni Lian sa kanya ito hinalikan sa noo. Tatawag ako ng madalas. Kapag naboboring ka at gusto mong lumabas, magsabi ka lang kay ate. Para maipasyal niya kayo ni Lola. Kapag may nararamdaman ka, magsabi ka kaagad. Naintindihan mo? Huwag mong babaliwalain ang mga nararamdaman mo. Pagbibili ni Santino. Tumango naman si Lian sa muling inihilig ang ulo sa dibdib ni Santino. Mag-iingat ka rin dito. Kapag wala kang gagawin, bisitahin mo ko doon. Tumango naman si Santino sa kinalikan ng ibabaw ng ulo ni Lian. Promise me na darating ka sa kabuanan ko. Ani ni Lian, tuluyan ang kumala sa pagkakayakap si Santino sa hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Hindi ko yun kakalimutan. Darating ako. Sagot niya naman. Tipid na lang nang umiti si Lian. Iniisip pa lang niya na magkakalayo sila ni Santino. Tila ba tinutusok na ang puso niya. Ready ng lahat, kayo na lang ang wala. Agawat ang siyang wika ni Justin. Tara na, ani ni Santino sa hinawakan sa kamay ang asawa niya. Sabay na silang naglakad palabas ng bahay. Naghihintay naman sa kanila ang van na nakaparada sa harap ng bahay nila. Binuksan ni Santino ang pintuan sa pinasakay si Lian. Bilinan mo mga taong nakuha mo para magbantay sa kanila. Siguraduhin nilang walang mangyayari sa pamilya ko. Seryosong wika ni Santino kay Justin bago to pumasok sa loob ng van. Magkatabi sa likod ng driver ang mag-asawa habang nasa likod naman nila si Elsa at Paloma. Si Justin naman ay nasa front seat. Hindi mo na ba talaga kami ihahatid? Tanong ni Paloma kay Santino habang nasa biyahe sila. Gustuin ko man pero baka magtagal pa ako dun kapag sumama ako maghatid. Mahirap mahiwalay sa asawa. Kaya baka magdalawang isip pa ako na bumalik dito. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang ang investigasyon. Kailangan naming mahanap kaagad ang mga salarin nang sa ganun ay makabalik na kayo kaagad. Sagot ni Santino. Napakibit balikat na lang si Paloma. Saka siya sumandal at ipinikit ang mga mata niya. Sa buong biyahe nila ay halos ayaw humiwalay ni Lian sa asawa niya. Nakasandal lang siya dito. Hindi pa man sila nakakaalis pero nangungulila na siya kaagad sa mainit na yakap ng asawa niya. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe nila ay nakarating na sila sa airport. Sinalubong na sila ng mga staff na naghihintay sa kanila. Kinuha na nilang mga bagahe para ilagay sa loob ng private jet. Sigurado ka bang na-check ang buong eroplanong sasakyan nila? Tanong ni Santino kay Justin habang naglalakad sila papuntang private jet. Oo, pinacheck ko na muna lahat para siguradong walang anomalyang mangyayari. Habang nasa himpapawid sila, naka-monitor din naman ang eroplano kaya hindi mo kailangan mag-alala. Tatawag sila kagad sa akin kapag na-landing na sila. Sagot ni Justin. Nakampante naman si Santino. Nauna nang pumasok si Paloma habang nag-uusap pa naman ng mag-asawa. Tumawag ka kagad sa akin kapag nakarating na kayo sa bahay. Wika ni Santino kay Lian. I will. Huwag mo na akong kalimutang tawagan kapag wala kang ginagawa. Tumango naman si Santino sa kanya hinalikan sa noo ang sawa niya. Tatawagan kita araw-araw. Huwag mo kong alalahanin. Tipid lang naman ng ngumiti si Lian. Pinapasok na ni Santino ang asawa niya. Hindi mapigilang hindi magtubig ng mga mata ni Lian.
dahil masyado siyang emosyonal. Napatingin si Santino kay Elsa nang lumapit to sa kanya. Lola, usal niya, matamis namang ngumiti sa kanya si Elsa. Mag-iingat ka dito, apo. Siguraduhin mong walang mangyayari sa'yo para sa asawa at magiging anak ninyo. Ingatan mo sarili mo. Habilin pa nito. Ngumiti at tumango naman si Santino. Huwag kang mag-alala, Lola. I will take care of myself. Kayo po ang mag-ingat doon. Tumango na lang si Elsa. Sa kanya tinapik ang balikat ni Santino bago tumalikod at umakyat na sa eroplano. Sumunod naman si Santino sa kanya hinanap ang ate niya. What? Nakataas ang kilay na tanong ni Paloma na magsalubong ang mga mata nila. Huwag kang layas ng layas doon. Kapag may nangyari lang sa asawa ko, ikaw ang makakatikim ng galit ko. Samahan mo siya sa bawat check-up niya. Ipaalala mo yung mga vitamins niya at siguraduhin mo na makakain siya sa tamang oras. Samahan mo rin siya kapag may gusto siyang puntahan. Hindi kita pinasama para mamasyal ka lang. Napapairap na lang si Paloma sa kapatid niya. Ginawa mo kong katulong ha. Angil naman ni Paloma, saka siya tumango. Oo, huwag kang mag-alala. Aalagaan kong asawa mo. Ako nang bahala sa kanila. Aniya. Tinignan naman ni Santino ang asawa niya, sa kanya ito ulit na nilapitan para halikan siya no at labi. I love you. Mag-iingat kayo, usal niya. I love you too. Ingat ka din. Ngumiti lang si Santino sa kato lumabas. Pinanood niya na lang na isinaradong pintuan. Napapabuntong hininga na lang siya. Pakiramdam niya'y sumisikip ang dibdib niya. Naninibago siyang wala sa tabi niya si Lian. Nagsimula ng umandar ang eroplano. Nakasunod lang naman ang paningin ni Santino sa eroplano hanggang sa lumipad na ito. Hindi siya umalis sa pwesto niya hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niyang eroplano. Muli siyang napabuntong hininga. Nasa likod niya lang naman si Justin na naghihintay sa kanya. Anong balita sa mga taong nahuli niyo? Dinerecho niyo ba sila sa police station? Seryosong tanong ni Santino nang tumalikod na siya at naglakad na pabalik na sasakyan nila. Hindi. Tinago na muna nila detective sa villa sa Batangas para dun sa personal na tanungin. Sinimulan nilang tanungin kagabi yung isa pero hindi siya sumasagot. Sinubukan pa nitong magpakamatay pero napigilan siya ng bata ni detective. Mahihirapan tayong makuha ang sagot sa kanila dahil pinahirapan na sila pero tahimik lang sila. Hindi na dinerecho sa police station dahil baka may spy doon sa mastermind. Ang sabi ni Detective Jonas, posibleng hawak ng mastermind ang pamilya ng mga taong nahuli nila kaya hindi sila nagsasalita. Kahit na anong gawin ng pagpapahirap sa kanila, para lang umamin, tikom pa rin ang mga bibig nila. Sagot ni Justin. Naikoy ni Santinong kamao niya. May nangyayari na naman sa investigasyon nila pero hindi niya lang sinasabi sa asawa niya dahil ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Bumalik naman silang dalawa sa kumpanya para tapusin ang mga trabaho ni Santino dahil pagkatapos niyang gawin ang mga trabaho niya sa kumpanya, sa pag-iimbestiga niya naman itutuon ng oras niya. Tahimik na kumakain ng dinner ang pamilya Lucero pansamantalang lumipat sila sa mansyon ni Marta dahil wala naman itong kasama maliban sa mga katulong at security. Tanging ingay ng mga kobyertos ang maririnig. Nakaalis na ba ng bansa si Lian? Pagpuputo ni Marta sa katahimikan. Yun ang alam ko, sagot naman ni Warren. Mabuti naman kung ganon, hindi niya deserve ang nangyayari sa kanila. Pagkatapos ng pinagdaanan niya sa pamilya natin, siya pa bang magdudusa sa kasalanan ginawa mo? Nainis na wika ni Marta sa anak niya. Hindi pa rin niya makalimutan ang laki ng perang nawala sa kanila. Ang gusto ko lang naman ay makakabuti sa pamilya ko. Kaya ako naghanap pa ng ibang investment. Hindi ko naman inasahan na hahabulin ng mga taong yun. Sagot ni Warren. Napailing na lang si Marta sa kanya. Saang bansa nga pala sila nagtago? Kuryoso namang tanong ni Emilia. Hindi ko alam. Hindi nila pinaalam dahil baka masundan sila. Mabuti na rin yung nilayo na muna ni Santinong asawa niya. Lalo na't buntis pa ito. Malaki ang pagkukulang ko kay Lian at ayaw ko madami pa siya. Hindi ko mang gusto ang nangyayari sa kanya. Wala naman akong magagawa. Kapag nahuli ang taong gusto niyang patayin, ako mismong papatay sa taong yun. May diing wika ni Warren. Napatango-tango na lang si Emilia habang tahimik lang si Trixie. Kamusta na nga pala yung sugat mo, Trixie? Magaling na ba? Baling ni Marta sa apo niya. Magaling na, Lola. Tipid niyang sagot. Nang matapos silang kumain, nagtungo si Trixie sa hardin. Pinuntahan naman niya sa kanyang ina. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo, Trixie. Ani yan ng kanyang ina. Napapairap naman si Trixie. Hindi na sila natapos ng kanyang ina sa pagtatalo dahil sinalo niyang bala na dapat ay kay Lian. Hindi naman ako namatay, kaya ano pang pinag-aalala ninyo? Kung si Lian ang tinamaan, madadami ang mga anak niya. Sagot niya. Paano naman ako, Trixie? Paano naman ang mararamdaman ko bilang iyong ina? Sa tingin mo ba hindi ako mag-aalala? Huwag mo nang uulitin na isasakripisyo mong buhay mo para sa kanya.
Oo, magkapatid kayo, pero hindi naman kayo close sa isa't isa. Isipin mo naman ako na iyong ina. Napapaikot na lang ng mga mata si Trixie. Naiintindihan naman ni Trixie na nag-aalala lang sa kanyang ina pero kailangan pa bang ulit-ulitin na ipaalala sa kanya? Hindi naman siya makakalimutin. Tama na rin na minsang niligtas niya si Lian. Ma'am Trixie, nandito po si Sir Enzo. Wika ng katulong nila. Humarap naman si Trixie. Nasa likod ng katulong si Enzo. Umalis naman kaagad ang katulong kaya silang dalawa na lang ang naiwan. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Trixie. Ngayon na lang sila ulit nagkita ni Enzo matapos nilang maghiwalay. May mga naiwan pa kasing gamit si Lian sa kondo. Sa'yo ko na lang sana ibibigay at ikaw na lang magbigay sa kanya. Saad nito. Hilaw namang natawa si Trixie. Yan lang bang pinunta mo dito? Bakit hindi ikaw maghatid niyan kay Lian? Napabuntong hininga naman si Enzo. Ayaw ko nang guluhin ang buhay niya dahil alam ko namang masaya na siya sa piling Santino. Sinunog mo na lang sana. Sa tingin mo ba gagamitin pa niya yan? Maraming pera si Santino para ipili niya si Lian. Ano ba talagang pinunta mo dito? Gusto mo bang tawagin ko si Lian para makausap mo siya? Pagtataray ni Trixie. Ikaw ang pinunta ko dito. Late ko na rin kasing nalaman na nabaril ka pala. Kumusta ka na? Napataas ang kilay ni Trixie. Hindi pa naman nawawalang pagmamahal niya para kay Enzo. Mabuti naman at kahit papano ay may concern pa sa kanya si Enzo. I'm fine, huwag kang magsalita na para bang nag-aalala ka talaga sa akin. Masungit pa rin yung wika. Nabalitaan kong sinalumong bala para kay Lian. I salute you for doing that. Napapairap si Trixie sa kanya tinalikuran si Enzo. Ayaw niyang makita ang mukha ni Enzo. Nagpunta ka ba dito para alamin ang kalagayan ko? O nagpunta ka dito para pasalamatan akong niligtas kong babaeng sinayang mo? Aniya, hindi naman kaagad nakasagot si Enzo kaya napapailing na lang si Trixie. Umalis ka na Enzo, pareho mo kami sinaktan ni Lian. Nakausad na si Lian pero ako nandito pa, kaya kung pwede, lumayo ka na muna sa akin. Nakikiusap na saad ni Trixie. I'm sorry Trixie. I'm really sorry. Minahal din naman kita. Alam kong totoo yung nararamdaman ko sa'yo pero hindi ko naman alam na mas angat pa lang pagmamahal ko para kay Lian. Masyado lang pala akong nakampante sa pagmamahal ni Lian sa akin. Inisip kong mapapatawad pa rin niya ako kung sakaling malaman niyang tungkol sa atin. Alam mo naman na si Lian pa rin ang pakakasalan ko. Hindi ba? Hilaw na natawa si Trixie sa kanya hinarap si Enzo at sinamaan to ng tingin. Nakakatawa lang na sinubukan kong agawin ka sa kanya. Minahal mo ba talaga ako o katawan ko lang ang minahal mo? Hindi mo makuha ang gusto mo kay Lian kaya sa akin mo ibinuhos ang pagiging mautog mo. Anas niya. Saka muling tumalikod at naupo sa duyan. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya namin. Pagtataboy niya kay Enzo. Inisip naman ni Enzo kung sasabihin niya bang nalalaman niya kay Trixie pero nag-alangan siyang baka mali ang nakita niya at narinig niya. Ayaw niya namang sirain ang pamilyang meron si Trixie. Aalis na ako. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko sa'yo. Aniya saka umalis. Napabuga naman ng hangin si Trixie. Masakit pa rin para sa kanyang umatras si Enzo sa kasal nila. Akala niya mas mahal siya ni Enzo, pero nagulat na lang siya nang kausapin siya ni Enzo para itigil ang kasal. Samantalang namang nasa loob ng opisina niya si Warren, salubong ang mga kilay niya nakatingin sa laptop niya. Bakit pakaramdam niya? May mali sa mga nangyayari. Ang mga taong investor ba talagang nagtangkang patayin si Lian? Alam niyang ang mga investor din sa crypto company ang bumaril sa kanya pero bakit naman nila idadami si Lian? Napapaisip si Warren, pakiramdam niya hindi nagtatagpo ang mga nangyayari. Paano kung may ibang tao pa sa likod ng pagtatangkang pagpatay kay Lian? Paano kung walang kinalaman ang mga investor sa crypto company? Ilang araw nang gumugulo yun sa isipan niya. Gusto niya sanang sabihin kay Santino pero nag-alangan siya dahil baka hindi maniwala sa kanya. Si Santino lalo na't wala pa siyang sapat na ebidensya. Nakatulalang nakatingin sa kawalan si Bianca. Isang linggo na siyang hindi nakakalabas dahil sa tuwing lalabas siya, nakasunod sa kanyang mga tauhan ng kanyang ina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bianca, saka siya lumabas. Nasa loob lang siya ng bahay na nabili ng kanyang ina. Hindi na siya nakabalik sa kondo niya dahil hindi na siya pinayagan ng kanyang ina. Napatingin si Bianca sa kararating na sekretary ng kanyang ina. Nakaalis na ng bansang asawa ni Mr. Villafarte, Mrs. Baker. Wika nito na narinig ni Bianca. Napapataas siya ng kilay kung anong binabalak ng kanyang ina. Napangiti si Bianca.
Masaya siyang nakaalis na ng bansa si Lian para makaiwas to sa pinaplano ng kanyang ina. Mabuti naman at nakaalis na siya para malaya nating maigawa ang mga pinaplano natin. Saad ng kanyang ina, lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bianca. Hindi ba at si Lian ang target ng mga ito? Nagbago ba ng isip ang kanyang ina? Nilapitan niyang kanyang ina at secretary nito. Anong pinaplano niyo? Plano niyo bang sundan si Lian sa pinuntahan niya? Mommy, what is this? Kunot noon niyang tanong. Ngumiti naman si Mabel sa anak niya. Hindi naman magawang mabasa ni Bianca ang kanyang ina. Hindi niya malaman kung ano talagang pinaplano nito. Hindi ko siya balak pasundan, anak. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa mahal mong kaibigan. Mabuting umalis siya ng bansa para malayang mumuagaw si Santino sa kanya. Napapailing na lang si Bianca. Ngayon niya lang na-realize ng laswa pala ng ginawa niyang paghahabol sa taong kasal at hindi na siya mahal. Kaya ba ikinukulong niyo ako sa bahay na to? Para lang magawa niyong gusto niyo? Pwede bang pabayaan niyo na lang sila? Sabihin niyo nga sa akin, may kinalaman ba kayo sa mga nangyayari sa pamilya nila? Ikaw ba ang nagpabaril kay Tito Warren at kay Lian? Maawa ka naman sa kanila, Mommy. Lalo kay Lian. Lian is pregnant. At sa tingin mo kapag nawala si Lian, magagawa na ako mahalin ni Santino? Lalo lang lalalim ang galit niya sa akin. Kapag nawala sa kanyang mag-ina niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumama sa akin. Kaya please lang, itigil niyo na ako ng pinaplano niyo. Hindi naman na maipintang mukha ni Mabel dahil sa sinabi ng anak niya. Pinagbibintangan mo ba ako? Wala akong alam sa sinasabi mo pero deserve nilang nangyayari sa kanila. Lalo na si Lian dahil… Mom! Malakas sa sigaw ni Bianca. Kilala niyo si Lian. Alam niyo kung anong katayuan niya sa pamilya niya. Naging malapit din kayo sa isa't isa kaya paano niyo nagagawang sabihin ng mga yan? Dahil inagaw niya kung ano yung sayo. Kailangan ko ba siyang kaawaan? Dahil anak siya sa labas ng kanyang ama? Kasalanan niyo ng malandi niyang ina. Tinanggap ko siya. Dahil magkaibigan kayo pero magkaibigan pa rin ba kayo hanggang ngayon? Hindi ba't sira ng pagkakaibigan niyo? Nang dahil kay Santino? Hindi na alam ni Bianca ang gagawin niya para maliwanagan ng kanyang ina. Panandalian siya napayuko sa kanya diretsong tinignan sa mga mata ang kanyang ina. Walang inagaw si Lian. Naging sila habang wala kami ni Santino. Iniwan ko si Santino at alam niyong niloko ko siya. Walang inagaw sa akin si Lian. Nagkataon lang na nagmahal kami sa iisang lalaki. Siya ang pinakasalan ni Santino. Siya ang nagdadala na magiging anak ni Santino. Si Lian na nagmamay-ari ng puso ni Santino at wala na akong magagawa doon. Pakawalan niyo na ako. Hayaan niyo na akong abutin ang pangarap ko. Hayaan niyong mahanap ko rin ang kasiyahan ko. Paano ko yun magagawa kung nandito ako at ikinukulong ninyo? Halos bumagsak ang mundo ni Bianca nang umiling ang kanyang ina. Ano pa bang dapat niyang gawin para makinig naman sa kanyang ina? Masyado nang matigas ang puso nito. Ayaw na ni Bianca na magpakatanga. Nagising na siya sa mga sinabi ni Lian sa kanya. Kailan din ba magigising ang kanyang ina at ma-realize nito na walang kinukuha si Lian sa kanya? Mom, please. Nakikiusap niyang Saad. Hindi ka aalis ng bahay na ito. Kapag lalabas ka, may bantay ka. Wala kang ibang pupuntahan. Ano ba talagang nangyari sa kanyang ina? Bakit bigla na lang tong naging malupit? Nang dahil lang ba sa naalala nitong niloko siya ni Warren at pinagnakawan? Bagsak ang balikat ni Bianca. Tumayo ng kanyang ina at umalis to kasama ang sekretary niya. Nanghinang naupo sa sofa si Bianca. Kasalanan niyang lahat kung hindi lang siya nagmatigas at bumalik pa ng Pilipinas para agawin si Santino. Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Alam niya namang nasaktan lang din ng kanyang ina dahil nasasaktan siya pero paano niya ba ito pahintuin? Isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Bianca sa kanya, inihilig ang batok niya sa sofa. Tulala siyang nakatingin sa kisame. Pinagsisisihan niyang iniwan niya si Santino. Siguro kung inayos nila ang relasyon nila bago niya inabot ang pangarap niya, baka hanggang ngayon sila pat siya ang pinakasalan. Tinanggihan niyang kasal na gusto ni Santino noon dahil natatakot siya na baka mabuntis siya. Nasa gitna pa lang siya ng kasikatan niya kaya hindi pa niya kayang magpakasal. Iniisip niya na kapag nagpakasal siya, baka doon na rin matatapos ang karir niya. Tumayo na si Bianca, saka siya lumabas ng bahay para makapaglakad-lakad. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niyang napakaraming gwardya sa loob ng bakuran nila. Talaga bang sinisiguro niyang hindi ako makakatakas? Bakit dumoble yata ang mga gwardya dito? Husal ni Bianca habang nililibot niyang paningin niya. Dinukot ni Bianca ang phone na nasa bulsa niya. Walang ibang kontak ang phone niya kundi ang manager at ang kanyang ina. Hello Sandra, pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay?
May kailangan lang akong puntahan. Ikaw na sana magdahilan kay mommy please. Pakiusap niya. Rinig niya naman ang pagbuntong hininga ni Sandra sa kabilang linya. I'm sorry Bianca but I can't. Hawak na rin ng mommy mong lahat ng schedule mo kaya wala akong pwedeng idahilan sa kanya. Alam mo rin palagi tayong kasama kapag umaalis tayo. I'm sure magsusumbong yun sa mommy mo kung sinong kinatagpo mo. Sagot naman ni Sandra. Napasapo na lang si Bianca sa noo niya. Tama si Sandra. Hindi imposibleng magsumbong sa kanyang inang palagi nakabantay sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Na-stress na dahil sa mga binabalak ng kanyang ina. Kailangan ba siyang idamay at gamiting instrumento para makapaghiganti? Ah, kainis! Inis niyang usal.